Nagbunga ang pagmamahala ng bilyonaryong si Harold at maid na si Claire. Ngunit kung kailan manganganak na siya, tsaka naman nangyari ang isang trahedya. Naaksidente si Harold at ang mas malala ay nawalan ito ng alaala. Doon nakakuha ng pagkakataon ng ina nito na palayasin siya at naiwan sa mga ito ang anak niya. Tulala lang na nakaupo sa isang tabi si Claire. It's been 3 years simula noong mangyari ang lahat, ngunit tanda niya pa rin. Tandang-tanda niya pa rin at hindi na ata iyon mawawala sa kanyang memorya. Kung kailan nawala ang lahat ng sayang kanyang nararamdaman at para siyang sinasaksak ng libo-libong patalim. Nawalan din ng kulay ang kanyang buhay. Ngayong nasa hospital pa ang anak ko at wala naman siyang maalala. Sa amin na ang bata. Kami ang magpapalaki sa anak ninyo ni Harold. Yun ang sigaw sa kanya ni Doña Leticia, ang ina ng asawang si Harold. Kasal silang dalawa ni Harold, pero sa papel pa lamang at ikakasal pa lang sana sila sa simbahan tulad ng kanilang pangako sa isa't isa kapag nakatapos na siyang manganak. Ngunit hindi iyon nangyari. Naaksidente si Harold noong araw na manganganak siya dahil papunta sana ito sa kanya para manatili sa kanyang tabi at may kasama siya sa panganganak niya. Bumangga ang sasakyan nito sa isang puno sa gilid ng kalsada. Ang sabi ay umiwas daw ang asawa niya sa truck, kaso lamang ay sa isang puno naman ito bumangga. At ang pinaka naapektuhan ay ang ulo nito, kaya nang magising ay wala nang maalala. Sa tuwing naalala niya iyon, pumapatak na lamang ang luha ni Claire at ang anak niya at si Harold. Hindi niya alam kung saan nandoon ang mga ito, kung saang bansa sila dinala ni Doña Leticia. Kahit ang mga pres ay hindi din alam kung saan pumunta ang mga ito. Kaya nga eto siya umaasa na babalik pa ang mga ito at mababawi niya ang kanyang mag-ama. Ngunit paano niya magagawa yun kung mahina pa rin siya hanggang ngayon at puro iyak lamang? Claire, anak, alam kong masakit ang nangyari sa'yo, pero kailangan mong magpakatatag at maging malakas. Paano kung biglang bumalik ang mag-ama mo? Paano mo sila mababawi kung ganyan ka? You have to be strong. Kailangan mong ipakita sa kanila na malakas ka na at kaya mo na silang labanan. Pumantay kay Claire ang kanyang mami. Mami, kailangan ko ang tulong niyo, ani Claire sa kanyang ina. Oo naman anak, tutulungan ka naman ng Tito Lucio mo. Nandito lang kami sa tabi mo. Babawiin mo ang mag-ama mo. Nayakap na lamang ni Claire ang kanyang mami. Late man itong dumating, masaya pa rin siyang bumalik ito para sa kanya at kinuha siya sa kanyang stepmother. Total wala na rin ang kanyang ama kung saan siya nito iniwanan at ngayon na mayaman na ang mami niya, tutulungan siya nitong makabangon. Kaya makakaasa si Doña Leticia na sa kanilang muling pagkikita ay ibang Claire na ang makakaharap nito. Hindi na ang babae na tingin nito ay isang maid pa rin at ang babae na basta na lamang nito pinalayas dahil alam na hindi siya lalaban. Pero tama nga ang iba. Walang mapapala sa pag-iyak at palaging pagiging mabait dahil maaabuso ka lamang kapag ganoon ka lagi. Dapat ay marunong kang lumaban, lalo na kung may karapatan ka naman. I don't think it's a good idea na bumalik pa tayo sa Pilipinas, tita. Suhestyon ni Serena sa mami ni Harold. Nangangamba ang babae na baka kapag bumalik sila doon, makaalala ang lalaki. Why, iha? Natatakot ka ba sa babaeng yun? Sa Claire na iyon? Baka patay na iyon. Hindi na nakayanan. Ikaw ba naman sabay na mawalan ng asawa at anak? Tiyak na hindi mo kakayanin. Natatawang sabi ng ginang. Tita, kasi kapag natatakot si Serena sa ginang kahit pasabihin na magkaugali naman sila, ay tita ang nasasabi niya kaya nagagalit ito sa kanya. Enough! Pinutol na ni Doña Leticia ang kung ano pang sasabihin pa ng babae. And ilang years ka na namin kasama. Bakit minsan ay tita pa rin ang tawag mo sa akin? Galit na tanong ng ginang sa babae. I'm sorry, ma'am. Napangiti na lang ang babae dahil tinawag na siya ni Serena sa paraang gusto niya. Maya-maya pa, lumapit na sa kanila si Harold na buhat-buhat ang anak na si Faith. Mami! Tuwang-tuwa ang batang si Faith kay Serena dahil ang alam ng bata ito ang kanyang mami. Ganon din si Harold, ang alam niya ay si Serena ang kanyang asawa. So, kamusta naman ang gala ninyong mag-ama? Tanong ni Doña Leticia sa mag-ama. Masaya po, Lola. Kahit na laking ibang bansa ang batang si Faith, marunong pa din itong makaintindi ng Tagalog. Ang mga naging yaya kasi nito ay Pilipino. That's great. Napangiti na lamang ang ginang sa naging tugon ng apo niya.
Kayo ni Serena, anong pinag-uusapan nyo? Kuryosong tanong ni Harold. Napatingin na lamang si Serena sa ginang. Doon kasi expert si Doña Leticia sa pagiging sinungaling. Wala naman. Anak, ano sa tingin mo kung bumalik tayo sa Pilipinas? Bakit pa tayo babalik doon kung maayos naman tayo dito sa US? Takang tanong ni Harold. For vacation only, you know. Sinamahan pa nito ng tawa. I want a vacation. Natutuwang sabi ng batang si Faith. Pilit na lamang nangumiti ang ginang. Siyempre kaharap niya ang anak niya. Kahit na gustong gusto niyang saktan ng batang anak ni Harold, hindi niya magawa. Habang sa kabilang banda ay nasa isang sikat na mall si Claire kasama ang mami niya at Tito Lucio. Ipinamimili siya ng mga ito ng damit para sa kanyang new look. Ang mahaba nga niyang buhok ay napaputulan na kaya medyo maikli na yun kumpara noong una na hanggang bewang pa ang buhok niya. You look stunning, Iha, nasabi na lamang ng kanyang mami. Right, Han? Tanong nito sa asawa. Yes, she is. Nagbiro pa ang stepfather niya na ipakilala siya sa anak ng mga business partners nito. Nang matapos siyang maipamili ng mga damit na sobrang bagay naman sa kanya, lumabas na sila ng clothing boutique na iyon. Ang mga bodyguard ng Tito Lucio niya ang may dala ng mga paper bag. Naunang maglakad ang stepfather niya dahil may kausap ito sa cellphone habang sila ng mami niya ay naiwan. Sa tingin mo ba, tinatrato nila ng maayos ang anak mo? Hindi naman siguro sasaktan ng matandang iyon ang apo niya sa harap ni Harold. Ang naging tugon ni Claire sa kanyang mami, pero bigla na lamang din siyang napabulong. Pero sa sandaling magpakita na ulit sila't nabawi ko ng anak ko, wag na wag ko lang malalaman na sinasaktan niya ang anak ko dahil talagang makakatikim siya sa akin. Napangiti na lamang ang mami ni Claire sa kanyang sinabi. Matapang na ang kanyang anak, kaya na nitong lumaban. Hindi katulad noong binalikan niya ito na halos wala ito sa sarili. Daddy? Dahil sa isang masamang panaginip, nagising ang batang si Faith. Hinahanap nito ang daddy niya. Nasanay na kasi siyang kapag nagigising siya, katabi niya ang daddy at muli siya nitong pinapatulog. Ngunit ng mga oras na iyon, wala ang daddy niya kaya naiyak na lamang ang bata. Nang biglang pumasok si Serena. Bakit ka iyak ng iyak na bata ka? Stop crying! Nakakahiya sa mga kaibigan ko. Istorbo ka. Galit na galit si Serena na kulang na lang. Pasakan niya ng kung ano ang bibig ni Faith. Nakakahiya naman sa mga kaibigan niya. Narinig ang iyak ng bata. Baka pinagkukwentuhan na siya ng mga ito. Mami, asan po si Daddy? Tanong ng bata sa akala niyang ina niya talaga. Daddy? Daddy ka ng daddy. Kaya kapag nandito si Harold, hindi niya na ako mapagtuunan ng pansin dahil sa'yo. Dahil ang arti-arti mo. Sigaw ni Serena sa bata, kaya mas lalo lamang itong napaiyak at takot na din ang mga oras na yun. Mas lalo tuloy itong pumalaho ng iyak na napapatakip na si Serena sa kanyang tenga. Lalapitan niya na sana ang bata't sasaktan, kaso ay dumating ang lola nito. Ikalma mo ang sarili mo, Serena. Ako nang bahala dito. Inis na nilisan ni Serena ang silid. Inirapan pa nga nito ang bata. Si Doña Leticia ang lumapit sa apo at ito ay kinausap. Umaasa ang bata na papatahanin siya ng kanyang lola. Ngunit mas lalo lamang pala siyang tatakutin. Huwag mong isusumbong ang mami mo, ha? Kaya siya nagagalit dahil makulit ka't iyak ka ng iyak. Anas ng ginang sa apo na tanging ang nagawa lamang ay napatango. Nang makarinig sila ng mga yabag na papalapit, ay agad na pinunasan ni Leticia ang luha ng apo niya. Kinalong niya pa ito at kunwaring pinatahan. Bakit umiiyak ang baby ko? Tanong ni Harold na kadarating lamang. Tatawagan na sana nito ang asawang inuuna pa ang mga kaibigan kaysa sa anak nila. Kaso lamang, pinigilan siya ng ina. Hayaan mo na ang asawa mo. Sabi ko kasi ako nang bahala sa bata. Paliwanag nito sa anak, pero wala nang sinabi pa si Harold at kinuha na lamang ang anak sa kanyang ina. Mabilis namang umalis si Leticia dahil alam na mainit ang ulo ng anak niya. Nandito na si Daddy. Nanghingi lang ng help si Lolo. Ani Harold habang pinapatahan ng anak na humihikbi pa rin. Inisip ng bata na baka kasalanan niya naman talaga kaya nagalit sa kanya ang kanyang mami at ang lola niya. Kaya hindi na siya nagsumbong pa sa kanyang daddy. Saglit na iniwan ni Harold ang anak sa silid nito. Iniwan niya naman ang cellphone niya kay Faith kaya malilibang ito habang wala siya. Kanyang pinuntahan ng asawang si Serena
na abala sa pakikipag-usap sa mga kaibigan. Bukas na kasi ang alis nila sa US kaya nagpapaalam na ito. Pero mas importante ba yun kaysa sa anak nila? Guys, maiwan ko muna kayo. Mga Pilipino rin naman ang kaibigan ni Serena kaya Tagalog ang salita nito. Aalis na rin kami, Serena. Sunod-sunod na nagpaalam ang mga ito. Bye, Harold. Pero hindi pinansin ni Harold ang mga ito. At talagang inuuna mo pa ang mga kaibigan mo kaysa sa anak natin. Sabi naman ni Mami, siya na muna ang bahala. Ikaw ang ina. Dapat ikaw ang nagpapatahan. Galit na sigaw ni Harold sa asawa. Han, ngayon lang naman to. Si Serena na naiiyak na at natatakot sa mga oras na yun. Hindi mo ba naisip na baka dahil sa ginawa mo, lumayo ang loob ng bata sa'yo? Maya-maya pa'y umawat na si Doña Leticia na may inutos lang sa kasambahay sa may labas ng kanilang bahay. Ba't kayo nag-aaway na mag-asawa? Han, I'm sorry, hindi na mauulit. Ngunit imbis na bigyang pansin ni Harold ito, iniwan na lamang niya ito sa sala at binalikan ng anak niya. Kaya si Serena at ang mami ni Harold naiwang naiirita sa batang si Faith. Manang-mana sa nanay niya, attention seeker. Nasabi na lamang ni Serena, ang kanyang takot at pag-iyak ay peki lamang. Hayaan mo na, iha, matututo rin ang batang yon. Napairap na lamang si Serena. Kung pwede nga lang itapon ng batang yun, ginawa na niya. Kaso lamang hindi pwede dahil mahal na mahal ito ni Harold. Dapat talaga ay iniwan na lang ni Doña Leticia ang bata sa ina nitong hampas lupa. Kaso lamang ay naisip nito na mas maniniwala si Harold na si Serena ang asawa nito kung may bata. Habang sa kabilang banda ay nasa may garden si Claire at napapaisip kung kumusta na kaya ang asawa at anak niya. Naalagaan kaya ni Harold ng maayos ang anak nila kahit posibleng ibang babae ang kinikilala nitong asawa? Lumaki kayang mabuting bata ang anak niya? Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Sinilip kasi ng ginang ang anak sa silid nito, kaso lamang ay hindi niya ito nakita doon. Ang hilig nitong tambayan ay ang hardin, kaya doon pumunta ang ginang. Kamusta na po kaya sila? Naitanong na lamang ni Claire sa kanyang mami. Nakakasigurado ko na hindi pinababayaan ng asawa mo ang anak ninyo. Anang ginang habang nakaupo ito sa tabi ng anak. Sana nga po, nasabi na lamang ni Claire at isinandal ang ulo sa balikat ng kanyang mami. Family Montero is back in the Philippines. Anang reporter sa TV. Hindi maiwasang maging masaya ni Claire habang pinapanood ang balita tungkol sa pagbabalik ng pamilya nila Harold sa Pilipinas. Ngunit nang mag-flash ang mukha ni Doña Leticia sa screen, ang sayang kanyang nararamdaman na palitan ng galit. Siya ba anak? Ang babaeng nang api sa'yo? Tanong ng kanyang ina. Siya nga ma'am. Sagot naman ni Claire. Kumulo ang dugo ng ginang. Ang kapal ng mukha ng babaeng yun na apihin ng anak niya. Porque mahirap lang ito dahil hindi niya pa nakukuha noon. Huwag ko lang talagang makakaharap ang babaeng yan dahil makakalbo siya sa akin. Mahina na lang na natawa si Claire sa sinabi ng kanyang mami. Kaya nga pati ang titulusyon niya napapailing na lamang dahil dito. Kapag ako ang nakaharap niya, kakabahan ng matandang yan. Ani Claire habang nakatuon ang tingin sa mukha ng ginang. Hindi magtatagal ay mawawala din ang saya sa mukha at sa mga labi nito. At siya ang dating inapi nito noon nang magtatanggal nun. Samantala ang pamilyang Montero ay nasa dati na nilang mansyon. Ang tanging naiwan lang talaga noon bilang nangangalaga ay si Manang Fe na matagal nang naninilbihan sa pamilya. At dalawa pang katulong para mapanatili ang ganda ng mansyon. Welcome back, senyora. Ani Manang Fe, pero hindi ito pinansin ni Leticia at nilagpasan lamang. Buong akala ng matandang katulong, baka dahil sa pagtira sa ibang bansa, magbago naman ang kanilang amo na kahit kaunti lamang. Ngunit ganun pa rin, wala pa rin talagang pagbabago. Masama pa rin ang ugali. Siya na ba ang anak ni... Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil sinamaan ito ng tingin ng Donya. Si Manang Fe din kasi ang nakakaalam ng nangyaring pag-iibigan sa pagitan ng kaisa-isang anak ng Donya na si Harold at ng dating maid ng mansyon na iyon na si Claire. Ngunit hindi na nga nito alam kung nasaan si Claire dahil sa ginawang pagsira ng kanilang amo, kanila Harold at Claire na nagmamahalan lang naman. Ipinahatid ni Doña Leticia ang kanyang anak
at ang asawa sa kanilang magiging silid habang ito ay naiwan para kausapin si Manang Fe. Fe? Pagtawag nito sa pinagkakatiwalaang katulong, mabilis namang lumapit si Fe dahil na rin sa takot sa kanyang amo. Bakit po, senyora? Alam mo naman siguro kung gaano nakalaki ang naitulong ko sa pamilya mo. Napagtapos mo na ang mga anak mo dahil sa malaking sweldo mo dito. At bukod dun, napagawa mo na ang bahay nyo. Pero isa lang ang hihilingin ko. Wala kang kahit na anong sasabihin sa anak ko. Naiintindihan mo ba? May pananakot na sabi ng Donya. Opo. Ani Manang Pe na napangiti na lamang ang senyora at iniwan na ito doon. Habang si Harold nakararating pa lamang sa silid kung saan sila hinatid ng katulong, ay biglang nanakit ang kanyang ulo. Tila ba may mga alaalang bumabalik, kaya ganoon na lamang ang pananakit ng ulo. Mami! Mami! Naisigaw ni Serena at dahil hindi siya marinig ng ina ni Harold, ay iniwan niya na muna ang lalaki sa silid kasama ang batang si Faith. Daddy, need niyo po ba ng doktor? At dahil sa sobrang pananakit ng kanyang ulo, hindi magawang sagutin ni Harold ang tanong ng anak niya. Nakayuko lang siya habang hawak-hawak ang ulo. Hinawi ni Doña Leticia ang apo para masuri ang anak niya. Kasunod nito si Manang Pe na may dalang baso ng tubig at isang botelya ng gamot. Inumin mo to, anak. At naunang iabot ng baso tsaka ang gamot. Dali-dali naman iyong ininom ni Harold. Si Manang Fe nanunood lamang habang katabi nito ang kinikilalang asawa ni Harold. Si Serena na kung tutuusin, hindi naman ito naging nobya kahit kailan at gusto lamang ng ina para dito. Iwan na muna natin dito si Daddy. Doon na muna tayo sa labas. Pag-aaya ni Doña Leticia sa apo, ngunit hindi sumasagot ang bata at nakatingin lamang sa daddy nito. Let's go downstairs. Doon na muna tayo or sa other room habang nagpapahinga ang daddy. Si Serena na ang kumausap sa bata, ngunit ayaw pa rin ito. Muli sanang kakausapin ng Donya ang apo nang magsalita si Harold. Sige, lumabas na kayo. Dito ang anak ko. Pero, bingi ka ba, Serena? Dito ang anak natin. Napalunok na lamang ang babae dahil sa nakakatakot na boses ni Harold. Walang choice ang mga ito kung hindi lumabas na kasama si Manang Fe na nagdiretso naman sa pagbaba ng basong ininuman ni Harold, ngunit ang botelya ng gamot nakuha na sa kanya ni Serena. Habang si Serena at Doña Leticia naiwang nag-uusap sa labas ng silid. Ang lakas-lakas ng loob ng batang yan na hindi sumunod sa atin. Inis na sabi ni Serena sa ina ni Harold. Calm down, iha. It's just for now. Since ipapahandle muli ng asawa ko kay Harold ang company, kaya maiiwan sa atin ang bata. Sabay na napangiti ang dalawang babaeng magkaugali. Nakahiga si Harold. Katabi nito ang anak na tulog na. Marahil pagod sa biyahe. Kanina noong sumasakit ang ulo niya, ay may babaeng nagpa-flash sa kanyang isipan, ngunit wala itong muka, tanging boses lamang. Sa mga nag-flash na alaala, ay halos palagi silang magkasama. Ngunit sino ang babaeng yun? Napapaisip tuloy siya. Nagtaksil ba siya noon kay Serena? Si Harold na ang naatasan ng daddy niya na mamahala sa kumpanya nila. Wala naman siyang choice dahil hindi siya pwedeng tumanggit, siya lang ang nag-iisang anak. Sabi naman ng asawa niyang si Serena, ito na daw ang bahala sa anak nila. Mas uunahin na nito ang anak nila kaysa sa iba. Yun ang pangako nito sa kanya. Nang araw na iyon, maaga siyang nagising para sa kanyang pagpasok. Si Manang Fe ang naabutan niya sa kusina ng mansyon. Sa tingin niya, ito rin ang maaari niyang tanungin para sa mga alaalang hindi niya pa maalala. Dahil ayon mismo sa kanyang ina, matagal na itong naninilbihan sa kanila. Good morning po. Bati niya rito. Ngunit tila ba ilang ito sa kanya na tanging ang pagngiti na lamang ang naging tugon. Ano pong gusto niyong agahan, sir? Kape lang po ako sa umaga. Mabilis siya nitong naipagtimpla ng kape at kinuha naman niya iyon agad sa matanda. Manang, may itatanong lang po sana ako. Sorry po, senyorito, ngunit may gagawin pa po ako. Nagmamadali itong umalis kaya siya ay naiwan sa may kusina. Pumunta na lamang siya sa may dining para doon inumin ang kape niya. Nang matapos siyang magkape, dinala muna niya ang pinagkapihan sa may lababo tsaka tumungo muli sa silid upang maligo't makapagbihis. Naabutan niya ang mag-ina niya na natutulog. Siguro hindi lang talaga sanay ang bata na yakapin ng mami nito.
Matapos niyang maligo at nang nakabihis, nilapitan niya ang mag-ina niya at magkasunod na hinagkan sa noo ang mga ito. Ngunit ang anak niya ay nagising na lamang. "Aalis ka po?" tanong nito sa kanya. "Mag-work si Daddy." Nalungkot ito ngunit nang magising si Serena, nawala din ng lungkot. "Nandito naman si Mami." Malambing nitong sabi sa bata. Napangiti na lamang si Harold tsaka tuluyang iniwan ang kanyang mag-ina. Sisikapin niyang matapos agad ang mga kailangan na tapusin upang makauwi siya agad. Samantala si Claire naman ay nakabihis na, nakahanda nang pumunta sa kumpanya ng mga Montero. Gusto niyang malaman ng mga ito na ayos pa siya, buhay pa siya't nakaya niya. Hindi nagtagumpay ang mga ito, lalo na ang Doña Leticia na yun. "Papayagan kita anak pero magsasama ka ng mga bodyguard, okay?" "Makakapagnuba naman ako, Mami." Napangiti na lamang ang mami ni Claire sa naging sagot niya. Matapos nilang kumain, umalis na din siya kasama ang 2 bodyguard na pinapasweldo ng kanyang Tito Lucio. Habang nasa biyahe, nakatuon lamang ang tingin ni Claire sa kanilang dinaraanan. Medyo malapit lang naman ang kumpanya ng mga Montero kaya nakarating din sila agad. Pinagbuksan siya ng pinto ng kotse ng isa sa mga bodyguard kaya bumaba na siya. Napangiti na lamang si Claire. Si Harold naman ay naroon na sa kanyang opisina. Nasabi sa kanya ng sekretarya na may isang gusto sanang mag-invest na gusto rin siyang kausapin. Ito ang kanyang hinihintay. Maya-maya pa'y pumasok na ang kanyang sekretary kasunod ang kanyang hinihintay. Hindi niya naman inaasahan na babae pala. Ang sabi kasi ay Lucio Lim, ngunit babae. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang klase ng tingin na ibinibigay nito sa kanya. Hindi niya malaman kung maiiyak ba ito o ano dahil nakita lamang siya. Miss, is there something wrong? Miss? Miss na lang ang tawag nito sa kanya. Sa bagay hindi nga pala siya nito maalala. Samantala dati ay Love. Love kasi ang tawagan nila. Mabilis na ikinalma ni Claire ang sarili. "I'm Claire Sandoval, stepdaughter ni Lucio Lim, ang gustong mag-invest sa kumpanya ninyo." Anya sa lalaki habang naglalakad palapit rito. "It's great na ang kumpanya namin ang napili ng stepdad mo." Nakaupo na siya sa upuan na nasa may unahan ng table. Ngunit hindi siya nakapokus sa sinasabi ng lalaki, kundi sa mukha nito dahil mas gumwapo ang lalaking mahal niya. "Kumusta ka na?" Out of nowhere, naitanong na lang niya. Tsaka siya tinignan ng lalaki. Para kasing hindi usual ang tanong niya. "Kasi di ba nagka-amnesia ka?" "Paano mo nalaman?" Mas lalong sumeryoso ang mukha nito. "Nabanggit lang sa akin, sorry." "Totoo, you don't have to be sorry." Ani Harold, hindi pa rin talaga ito nagbabago. Hindi talaga ito katulad ng pamilya nito na masama ang ugali. Kaya nga nagawa niyang mahalin ng lalaki. "May anak ka na? Nabanggit din sa'yo yan?" Oo. Oo, meron na. 3 years old." Bigla tuloy siyang nakaramdam ng lungkot. Ang edad ng bata ay ang tagal na din niyang hindi nakakasama ang mga ito. "Ang galing naman, mukha ka kasing single." Hindi ito natawa sa sinabi niya at nanatili pa ring seryoso. Bago pa siya maiyak ng di oras, nagpaalam na siya rito. "Sige, aalis na ako. Sa susunod na pupunta ako dito, kasama ko na ang stepdad ko." Hindi niya na hinintay pa na magbigay ng tugon ng lalaki. Sa pagmamadali ni Claire, may nakabanggaan siya at nang mag-angat siya ng tingin, masasabi niya talagang small world dahil si Doña Leticia iyon. "Claire?" Tanging nasabi nito na puno ng takot ang mga mata. Ngunit imbis na bigyang tugon iyon, nginitian niya lamang ang ginang tsaka ito nilagpasan. Nagdiretso naman si Doña Leticia sa opisina ng kanyang anak. Hindi siya pwedeng magkamali. Sa opisina ng anak niya nanggaling ang babaeng kamukha ni Claire. O baka ito nga si Claire. Pero malayo dahil magara ang suot ng babaeng yun at mukhang mayaman. Hindi tulad ng Claire na kilala niya na isang hampas lupa. "Son?" Pagtawag niya sa anak. "Anong ginagawa niyo dito?" Tanong naman ito sa ginang. "Ala, chine-check lang kita. May nanggaling bang babae dito kanina?" Pagtatanong niya sa anak niya. "Yes, meron. Stepdaughter siya nang gustong mag-invest dito sa kumpanya." "Why, ma'am?" Saglit na natigilan ng ginang. Sa pagkakatanda niya, wala nang ina si Claire tapos magkakaroon ng stepdad.
Siguro nga ay namamalikmata lang siya sa labis na pag-iisip na baka magkatagpo ulit sila ni Claire. Are you okay, Mom? Bigla-bigla na lamang kasing natatahimik ang mami niya, kaya naitanong iyon ni Harold. Yes anak, I am. Bakit naman ako hindi magiging okay? Napailing na lamang si Harold. Bakit ba ang weird ata ng mga tao sa araw na yun? Si Claire naman, mabilis na nakauwi sa kanila. Ang mami niya lang ang naabutan niya dahil ang titulo niya, siguradong inaasikaso na ang kanilang kumpanya. Kamusta anak? Tanong nito sa kanya. Kasunod niya ang 2 bodyguard. Hindi niya pa rin ako naaalala. Kung ganoon, bakit hindi mo pa sinabi? Nonsense din mami kung sinabi ko agad dahil sigurado ko na hindi niya rin ako papaniwalaan dahil kung ano-ano na rin kasinungalingan ng siguradong itinanim ng mami niya sa kanyang isipan. But he's proud na may anak na siya, kaya I'm sure na malaki ang pakialam niya sa anak namin. Matapos sabihin yun ay naupo na si Claire, ipinagpatuloy ang pagkukwento. Nakasalubong ko rin ang Leticia na yun kanina. Para bang nakakita siya ng multo nang nakita niya ako at takot na takot kaya nginitian ko. Napangiti na lamang ang mami ni Claire. Siguradong napapaisip na yun at baka ikabalo niya pa. Napapailing pang sabi ng mami ni Claire. Hindi yun makapaniwala at baka pati sarili niya. Pinapaniwala niya na sa kung ano-ano. Si Doña Leticia ay dali-daling umuwi para makausap si Serena at sabihin dito kung ano ba ang kanyang nakita. What? Ma'am, nababaliw ka na ba? Maybe namalikmata ka lang. Sabi sa kanya ni Serena. Iha, kilala mo ko. Kanina ko pa din pinapaniwala sa kung ano-ano ang aking sarili. But I know. Alam ko ang aking nakita. Nahilot nito ang kanyang sintido habang si Serena na-e-stress na din. So you mean mayaman na siya? May inapapalat nagkaroon ng stepdad ang babaeng yun? Pero wala pa rin siyang panama. Ang stepdad daw nito ang mag-i-invest sa Montero Group. Anong gagawin natin, tita? Hindi ko alam. Ba't kailangan nating kumpirmahin yun? Paano? Kunot noong tanong ni Serena. Nagagawa nilang mag-usap ng ganun dahil ang batang si Faith ay si Manang Fe ang nag-aalaga. Matapos kumain ng lunch na dinala na pinabili niya sa kanyang sekretarya, napaidlip ito sa kanyang mesa. Mabilis din siyang nagising dahil sa kanyang panaginip. May babae siyang pinangakuan ng kasal at yun din ang babaeng walang muka noong sumasakit ang kanyang ulo. Hindi pa rin iyon ang asawa niyang si Serena dahil kasal na nga sila ni Serena. Kaya kung yun ang pangako niya, natupad na. Kaya sino ang babae? Ang babaeng laging lumilitaw sa kanyang isipan. Pero bakit ganun? Bakit tila ang kaboses nito ang Claire Sandoval na yun na nakausap niya kanina? At ngayon niya lamang iyon napagtanto. Ano bang nangyayari sa akin? Nasabi niya na lamang sa sarili. Pero isa lang ang solusyon. Kailangan niya muling makausap ang babaeng yun para malaman kung may naging relasyon ba silang dalawa dati. Kaya ba ganun ito ka-weird habang kausap siya at parang kilalang kilala na siya ng babae? Kasama si Serena ay umalis ng mansyon si Doña Leticia. May gusto lamang siyang makumpirma. Iniwan nila ang batang si Faith kay Manang Pe kaya malaya silang nakaalis. Hindi rin naman hahabol sa kanila ang bata. Bagkus, takot pa nga ito sa kanila. Anong ginagawa natin sa cheap na lugar na to, ma'am? Tanong ni Serena sa ginang na maarte din katulad niya. Kaya bagay na nagsasama ang dalawa dahil pareho lamang silang maarte. Nagawa na nitong kumatok sa pinto ng bahay ng kanilang pinuntahan. Hinihintay na lamang na sila ay pagbuksan. Dito nakatira ang nang biglang magbukas ang pinto. Anong ginagawa niyo dito? Takaman si Serena dahil parang kilala ang nagbukas. Sumunod na lamang din siya sa loob ng bahay. Nasaan si Claire? Diretsahang tanong ng Donya. Ay, huli na kayo sa balita. Noong pumunta dito at nagsumbong sa akin na kinuha niyo daw ang anak niya at siya'y pinalayas. Matapos ang 3 araw, sinundo ng kanyang tunay na ina. Ang alam ng ginang wala na ang ina ni Claire dahil ang kilala niya lang ay ang stepmother nito. Sino ba ang ina niya? Eh di yung dating asawa ng namatay kong asawa. Yun. Stepmama ko diba? May senyora palang tanga. Natatawa pang sabi ng babae pero walang balak na pumatol ang Donya kahit pa tinawag siyang tanga. Ang importante sa kanya ay ang impormasyon na nais niyang makuha mula rito. Anong estado ng ina niya? Ay ayun, big time. Binigyan pa nga ako ng pera. Mayaman ang napangasawa.
Nagpatuloy ang pagiging madaldal ng stepmom ni Claire habang si Doña Leticia ay natahimik. Kung ganun ay si Claire nga ang nakita niya at natitiyak niyang may binabalak ito. Mabilis itong tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa. Ay teka, awat naman ng stepmother ni Claire. Bakit? Inis na tanong ni Serena dito. Ang pera para sa impormasyon na nakuha niyo sa akin. Anito at iminuestra ang palad. Walang choice ang Donya kundi ang magbigay dito ng lilibuhin kung gusto nilang ligtas na makaalis dun. Ayos to pero tandaan nyo big time na si Claire. Hindi nyo na kayang apihin yon. Baka kayo pa ang apihin. Tumatawang sabi nito tsaka pinagsaraduhan ng pintuan ng dalawa. Kung ganun si Claire nga ang nakita nyo. Nasabi na lang ni Serena habang nasa biyahe na sila. Lahat talaga gagawin ng babaeng yun. Ani ng Donya. Anong gagawin natin tita? Paano kapag sinabi niya kay Harold lahat? Paano kapag nakaalala siya? Paano na ako? Pagpapanik ni Serena. Will you please shut up? Kaya ito ko't nag-iisip. Inis na sabi ng Donya. Natahimik tuloy ang babae. Samantala si Claire, napapangiti sa kabilang banda. Sinabi ng Tito Lucio ang sinabi dito ng sekretarya ni Harold. Gusto daw siyang makausap ng kanyang asawa. Sabi niya naman bukas na bukas din, babalik siya sa kumpanya nito. Kailangan niya maghanda para sa muli nilang paghaharap ng kanyang asawa. At baka makaharap niya rin ang ina nitong daig pa ang mga kontrabida sa fairy tale. Pati na rin si Serena na mas desperada pa sa lahat ng desperada. Hinihintay ni Harold ang pagdating ni Claire. Nasabihan naman na ng sekretary niya ang sekretary ng stepdad nito. Kaya siguradong alam na ng babae na gusto niya ulit itong makausap. Kaso nga lang ay ilang minuto nang late ang babae sa oras ng usapan. Kaya nagsisimula na siyang mainip. Bigla pang dumating ang kanyang mami. Son, I already talked to your dad. Hindi naman natin kailangan pa ng investors. We have enough. Kaya bakit kailangan mo pang kausapin ng babaeng yun? Itinatago ni Doña Leticia ang takot sa kanyang boses. Ma'am, I just want to clarify some things. At ano naman iyon kung ganun? Hindi mo kilala ang babaeng yun. Kaya ano ang itatanong mo sa kanya? Inis nang sabi nito sa anak pero walang naging sagot si Harold hanggang sa bumukas na ang pintuan ng opisina at pumasok ang isang babae. Halos manlaki ang mata ng Donya dahil sa babaeng kanyang nakita. Good morning, Doña Leticia. Mukhang alam na alam niyo ang mangyayari kaya ready kayo ah. Pabirong sabi ni Claire tsaka ibinaling ang tingin kay Harold na palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ng mami nito. Magkakilala kayong dalawa? Litong tanong ni Harold. Of course, kilalang kilala niya ako. Huwag kang maniwala sa kanya. I don't even know her. Pagtanggi pa ng ginang, kaya natawa na lamang si Claire. Alam ko na may mga gusto kang malaman base sa facial expression mo. Pero hindi ko sasabihin ang lahat ng yun sa'yo hanggat nandito ang mami mo. Kaya kung ako sa'yo, paalisin mo muna siya. Anya sa asawa. Tumingin si Harold sa ina, tsaka ito inutusan. Ma'am, can you please go? Kailangan naming mag-usap. What? Mami mo ko pero pinapaalis mo ko? Hindi makapaniwalang tanong ng Donya. Tumawa si Claire. Ako nga. Sino ba ako sa buhay ni Harold? Pero nagawa mo pa rin paalisin, di ba? Fine. Sumusuko na nitong sabi. Pero wag kang maniniwala sa anumang sasabihin ng babaeng yan. Tsaka nito masamang tinignan si Claire na napapangiti lang. Tuluyan nang lumapit si Claire kay Harold. Naging karelasyon ba kita noon? Nagkaroon ng pag-asa si Claire na baka may naaalala na ang kanyang asawa. May naaalala ka na ba? Ano bang dapat kong maalala tungkol sa'yo? Litong tanong ng lalaki. Hinawakan naman ni Claire ang kamay nito na nasa ibabaw ng mesa. Love, tinawag niya si Harold sa kanilang endearment. Ako ang asawa mo. Ako si Claire at hindi si Serena. I'm your wife, pero nakalimutan mo ko tibang asawa ang ipinakilala ng mami mo sa'yo. Naluluha niyang sabi, pero bigla na lang din siyang nanghina nang ilayo ni Harold ang kamay nito. Kaya nagpatuloy lamang si Claire sa pagsasabi dito ng kung ano ang totoo at ano ang talagang kailangan nitong malaman. Maid niyo ko nun sa mansyon. Sa kanila, ikaw lang ang pinakamabait sa akin. Akala ko nga naawa ka lang sa akin hanggang sa umamin ka na gusto mo ko. Itinago natin sa mami at daddy mo ang pag-iibigan natin.
Hanggang sa nalaman nila at nagalit. Kaya bumili ka ng sarili mong bahay at doon tayo lumipat. Nabuntis ako. Manganganak na ako noon at hinihintay ka. Kaso hindi ka dumating. Hanggang sa nalaman ko na lang na naaksidente ka matapos kong makapanganak. Pinalayas ako ng mami mo sa bahay nating dalawa. At kinuha niya sa akin ang anak natin. Kinikilala mo siya ngayon bilang anak niyo ni Serena. Lumuluhang pagkukwento ni Claire kay Harold. Please believe me. Yun ang totoong kwento at hindi ang kung anong sinabi sa'yo ng mami mo. Maniwala ka sa akin. Nangako ka pa nga matapos kong makapanganak ay magpapakasal tayo sa simbahan dahil pirmahan lang ang nangyari sa papel. Pero hindi mo pa natutupad ang pangako mong sa akin dahil nakalimot ka. Napahawak si Harold sa kanyang ulo dahil nakaramdam siya ng sakit. Sa ilang taon na iyon ay nakontento lamang siya sa mga sinasabi ng kanyang ina na mga alaalang nakalimutan niya. Sabi kasi nito kapag pinilit niyang makaalala, lalo lamang siyang mahihirapan kaya ito na lamang ang magsasabi. Pero ang kwento ni Claire sa kanya, kapanipaniwala at nangyayari sa totoong buhay. Napamura na siya dahil sobrang sakit na talaga ng kanyang ulo. At narinig na iyon sa labas kaya pumasok na ang kanyang mami. Ikaw na babae ka, lumayas ka dito. Tignan mo kung anong nangyari sa anak ko dahil sa'yo. Ako na naman? Ikaw ang may kasalanan yan. Dahil kung ano-anong sinabi mo sa kanya. Mga alaalang binigay mo na hindi naman totoo. At baka ngayon palang babalik ang lahat ng kanyang tunay na mga alaala. Ani Claire, tsaka muling ibinaling ang tingin sa asawa. Ako ang magdadala sa asawa ko sa hospital. May diing sabi ni Claire. Anak ko siya kaya ako ang may karapatan. No, I'll bring him. Baka kung ano na namang pagmamanipula ang gawin mo. Galit na sigaw ni Claire sa ginang na ayaw pa ring paawat na may sasabihin pa sana. Pero tumayo si Harold habang hawak-hawak ang ulo. Kaya natigil sa pag-aaway si Claire at si Doña Leticia. Dahil ang pinag-aawayan nila, bigla na lamang bumagsak. Love? Love gising. Tinatapik niya si Harold nang tabigin siya ng ina nito. Ito ang tatandaan mo. Nakapag-asawa man ng nanay mo ng mayaman at kinuha ka man niya. Pero sa paningin ko, ikaw pa rin ang mutsatsang minahal ng anak ko. Galit na sabi sa kanya ng Donya, pero hindi papayag si Claire na ito lang ang magsasalita ng ganun. At kayo, ganun pa din 'di ba? Ang primera kontrabida sa buhay ng anak nyo. Dadalihin nyo siya sa hospital? Sige, sasama ako. Hintayin natin siyang magising at tignan natin kung sino ang papaniwalaan niya. Dahan-dahang iminulat ni Harold ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagmulat ay ang babaeng gusto niyang masilayan ang kanyang nakita. Si Claire, ang isa sa kanyang nakalimutan, ang importanteng babae sa buhay niya at ang tunay niyang asawa. Baka sa mukha nito nakagagaling lamang ng babae sa pag-iyak. Ngunit hindi niya pa magawang sabihin na nakakaalala na siya. Hindi pa pwede dahil nasa mansyon ng mga magulang niya ang anak nila. Kailangan niya munang itaboy ang babae at kuhanin na muna ang anak nila. Kamusta ka? Tanong nito sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi mo pa rin ba ako naaalala? Malungkot nitong tanong. Gusto niya itong yakapin at magsorry dahil hindi sapat ang kanyang pag-iyak para hindi siya maaksidente. Kaso konting tiis pa. Maya-maya pa ay pumasok ang kanyang mami. Ang mami niya na puro kasinungalingan lamang ang sinabi sa kanya. Ang kanyang ina na ang ikakasakit niya ang gusto at hindi ang ikakasaya niya. Mas importante dito ang kung ano ang gusto nito at hindi ang kung ano ang gusto niya. Napangiti ang mami niya dahil hindi niya naman lang mapagtuunan ng pansin si Claire. Umalis ka na ditong babae ka. Puros kasinungalingan lang ang sinabi mo sa anak ko. Tinulak nito si Claire pero ang tanging nagawa lamang ni Claire ay ang tignan siya tsaka nito masamang tinignan ng kanyang mami. Babalik na lang ako. Babalik at babalik ako hanggang sa maalala mo ko. Mahinang sabi nito sa kanya. I think kailangan na ulit nating bumalik sa States anak para hindi ka na patuloy na guluhin ng babaeng yun. Sinungaling yun. Hindi totoo ang mga sinabi niya sa'yo. Isa lamang siyang babaeng baliw na baliw sa'yo. Ayan na naman ang kasinungalingan ng kanyang ina. Mabuti na nga lang at nagbalik na ang lahat ng kanyang alaala. Hindi na lamang siya sumagot. Nang araw na iyon, inilabas din siya sa hospital at inuwi din sa bahay dahil may gamot naman daw na ibinigay. Nataranta lang daw ang mga ito kaya siya dinala sa hospital. Daddy!
Agad na lumapit kay Harold ang anak nila ni Claire. Sunod na lumapit si Serena, ang babaeng ipinipilit ng mami niya sa kanya. Ang babaeng gusto nito para sa kanya at ang babaeng gustong gusto siya ngunit hindi niya magawang magustuhan. Han, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Ito na nga bang kinakatakot namin ni mami. Ang guluhin ka ng babae na yun na magaling gumawa ng kwento. Ani Serena habang siya yakap-yakap. Ngunit laking gulat ng babae na bigla na lamang niya itong itinulak. Manang Fe, hintayin niyo po ako ni Faith sa labas. Utos niya sa maid na nanonood lamang pero dahil inutusan niya, agad namang sumunod. Kinuha nito ang bata na nasa tabi ni Serena at ito'y hinawakan. San, ano bang nangyayari sa'yo? Ani ng Donya at pilit na binabawi ang apo kay Manang Fe. Ngunit ayaw sumama ng bata dito hanggang sa isinama na ito ng matandang katulong palabas. Han, why did you push me? Naiiyak na tanong ni Serena sa kanya. Napamura na lamang si Harold. Hindi niyo na ako maluloko. Kanina pa nagbalik ang lahat ng alaala ko. Sigaw niya na ikinagulat ng mga ito. Hindi agad nakapagsalita si Serena, lalo na ang Donya. Hindi kita asawa. Si Claire ang asawa ko. Sigaw pa nito sa babaeng nagpapanggap lamang na kanyang asawa. And you? Turo nito sa ina. Sinamantala mo ang kawalan ng alaala ko. Para maiwan ko ang tunay kong asawa at kinuha mo sa kanyang anak namin. Ina ka pa ba? Hindi makapaniwala nitong tanong. Babalik kayo sa States, then bumalik kayo. Pero hindi kami kasama ng anak ko. Wag nyo na rin kaming guguluhin pa. Dagdag pa ni Harold. How can you talk to us like that? Kung kami ang nag-alaga sa iyo nung kailangan na kailangan mo. Dahil hindi nyo hinayaan ang asawa ko. Nilayo nyo ko at ang anak namin sa kanya. Kaya pasensyahan na kung ako naman ang lalayo sa inyo, Mami. May diing sabi ni Harold. Sige, bumalik ka. Bumalik ka sa babaeng yun. Galit na galit ang Donya pero hindi siya pinansin ng anak at sinunod pa nga ang utos niya na bumalik na ito kay Claire. Naglakad dito palabas para kuhanin ng anak kay Manang Fe na naghihintay sa labas. Naiwan ng Donya na napapahawak sa kanyang dibdib. Si Serena naman, agad na dinaluhan ang ina ni Harold. Daddy, saan po tayo pupunta? Tanong ng batang si Faith. Sa mami mo. Sagot naman ni Harold habang hinahaplos ang mukha ng anak niya. Mami po, di ba po nasa loob po si Mami at Lola? Gustong maiyak ni Harold sa tanong ng anak niya. Ang tinutukoy niya kasi ay ang totoo nitong mami at hindi yung nagpapanggap lamang at hindi ang peke. Ang totoo mong mami. Anya sa anak, si Manang Fe ay napapaluha na lamang habang pinapanood na mag-usap ang mag-ama. Masaya ako, senyorito, na nakakaalala ka na. Ani Manang Fe, tanging ngiti na lamang ang naitugon ni Harold sa matandang katulong. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tinawagan ng sekretary upang alamin sa sekretary ni Lucio Lim kung saan ito nakatira para kanyang malaman kung saan nandoon ang kanyang asawa. Mabilis niya namang nalaman dahil mabilis na tumugon ng mga ito. Binuhat niya ang anak at umalis na sila sa mansyon. Pupuntahan nila ang tunay na mami nito, si Claire na tunay niya ring asawa at ang babaeng pinakamamahal niya. Nag-aalala ang mami ni Claire sa anak. Panay kasi ang iyak nito noong umuwi. Hindi man lang pinansin ng ina at nagdiretso sa kanyang silid. Ang ideyang pumasok sa isipan ng ginang ay baka hindi naging maganda ang kinalabasan ng usapan kaya ganoon ang anak niya. Hindi pa nga ito bumababa para sana kumain man lang ng tanghalian at talagang nagkukulong sa silid dahil kinakatok rin ito ng katulong pero walang taong nagbubukas ng pinto para sa kanila. Natatakot na ang ginang pero wag naman sana. Huwag naman sanang bumalik ang anak niya sa dati. Abala ito sa pag-iisip ng kung ano nang sabihin ng maid na may naghahanap daw sa kanyang anak. Sige, papasukin mo. Mabilis itong tumalima sa kanyang ipinag-uutos at pinapasok ang naghahanap sa Claire. Ganun na lamang ang gulat ng ginang dahil ito ang asawa ng anak niya. Hindi niya man ito nakilala agad noon pero tandaan niya ang mukha nito dahil sa litratong mga pinapakita ng anak niya. May kasamang bata ang lalaki na sa tingin niya, ito ang anak ng anak niya. May naaalala na ba ang asawa nito? Nasaan po si Claire? Ani Harold. Sa kanilang pagpasok ni Faith sa mansyon, hindi niya makita ang asawa at isang ginang lamang. Nasa taas ang aking anak. Napatingin ito sa batang buhat-buhat niya.
Siya na ba ang aking apo? Oo, siya na po. Sa labis na tuwang nararamdaman ng ginang, agad nitong nilapitan ng apo. Hay, ako ang lola mo. Mami ako ng mami mo. Pakilala ng ginang sa bata, pero hindi siya nito agad pinansin. Siguro ay nangingilala pa lamang. Nasaan po si Claire? Sa wakas ay naitanong muli ni Harold kung nasaan ang kanyang asawa. Nasa itaas. Kanina ay umiiyak nang umuwi. Ano bang nangyari sa naging usapan ninyo? Parang kahapon lang, masaya naman siya. Nalilitong tanong ng ginang. Akala niya po kasi, di ko pa rin siya naaalala. Pupuntahan ko po siya. Anito sa ginang. Huwag na iho, hintay na lang natin siyang bumaba. Bababa na rin yun. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ni Harold kahit pag gustong gusto niya ng puntahan ng asawa. Humingi ng tawad dito dahil sa ilang taon nitong paghihirap habang wala siya. Samantala si Claire ay nagising dahil sa isang magandang panaginip. Nakakaalala na daw ang kanyang asawa. Naaalala na nito lahat at magkakasama na ulit sila. Ngunit alam niya ang pagkakaiba ng panaginip sa katotohanan, kaya sana nga totoo na lang ang kanyang panaginip. Mabilis niyang tinuyo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Dahil sa panaginip na iyon, ay naluha na rin pala siya. Hanggang sa napagtanto niya na dapat ay patuloy lang siyang bumangon at huwag sumuko dahil ang taong sumusuko ay talo at para sa kanya, hindi naman siya talunan. Chinek niya muna ang sarili sa salamin kung ayos lang ba ang itsura niya tsaka siya tuluyang lumabas. Ngunit habang pababa ng hagdan ay kakaibang ingay ang naririnig niya. May ibang tao sa bahay nila? At bakit may boses ng bata? Mabait po ba yung tunay kong mami? Tanong ng isang bata. Oo naman, at mahal na mahal ka niya maging ang daddy mo. Boses ng mami niya ang narinig niya. Doon bumilis ang tibok ng puso ni Claire. Binilisan niya ang hakbang pababa. Sinong kausap ng mami niya? Hanggang masilayan niya ito ng tuluyan. Claire, anak? Naluluhang sabi ng mami ni Claire. Marahil ay sobrang saya nito para sa kanya. Claire? Sa sunod na tumawag sa kanya, naibaling niya ang kanyang tingin. Ganun na lamang ang gulat niya dahil ang asawa niya pala yun, si Harold. Claire, my love? Hindi pa siya nakaka-recover sa nangyarit nakakapagsalita nang lapitan siya ni Harold at yakapin. I'm sorry, my love. Kung ngayon lang ako nakaalala. I'm sorry kung masyado ko nasaktan dahil sa akin. Pero nandito na ako. Nandito na kami ng anak natin. Naaalala mo na ako? Naaalala mo na ang lahat? Hindi siya makapaniwala. Nang tumango ang lalaki, doon lamang siya mas lalong naiyak. Kayo po ang totoong mami ko? Tanong pa ng batang si Faith na kalong-kalong ng lola. Ang anak ko. Nasabi na lang ni Claire, tsaka dali-daling nilapitan ng anak at ito'y niyakap. Ang anak niya na noon ay sanggol pa lang nang ilayo sa kanya. Kakapanganak pa nga lang niya noon, kaya nga siguro muntik na siyang mabaliw dahil doon. Patuloy lang sa pagiyak si Claire hanggang sa maramdaman niyang hinahaplos na ang buhok niya at walang ibang gumagawa nun kundi ang anak niya na nang tignan niya, tanging ngiti lamang ang naging tugon. Natupad na ang matagal ko ng panalangin, anak, ang mabuo ang pamilya mo. Wika ng kanyang mami. Thank you, mami. Thank you for everything. Nasabi na lamang ni Claire. Pero paano ang mami mo? Tanong niya sa asawa. Huwag mo siyang intindihin. Pagbabayaran niya tong lahat. Galit na ani Harold kaya nagkatinginan lamang sila ng kanyang mami. Habang sa mansyon, todo pagwawala si Doña Leticia. Kulang na nga lang, ipagbatuhan niya lahat ng gamit. Hindi dito natatapos ang lahat. Kailangan may gawin ako, hindi to pwede. Sigaw pa ng Donya dahil sa labis na galit na nararamdaman. Kaya pati si Serena ay natatakot na halos hindi na rin ito makilala ang ginang. Babawiin natin si Harold sa babaeng yun. Sa hampas lupang babaeng yun. Dahil sa takot, napatango-tango na lamang si Serena. Kasabay na ni Claire na kumain ng hapunan ng kanyang mag-ama. Pero hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari yun. Tila ba panaginip ang lahat. Natutuwa nga ang mag-asawang Lim dahil sa nakikita. Noon lang nila nakita na ganoon kasaya ang babae. Walang lungkot sa mga mata, talaga namang maganang kumain. Anong part ng chicken ang gusto mo, anak? Ayaw mo ba sa buto? Pwedeng himay-himay ni mami. Gusto mo ba? Nahirapan ka bang makaintindi ng Tagalog? I can speak English if that's what you want.
Mahina na lamang na natawa si Mrs. Lim sa kanyang anak. Natataranta kasi ito. Anak, hinay-hinay lang, natataranta ka eh. Sunod-sunod ang tanong mo na hindi alam ng bata kung paano niya sasagutin. Sorry ma'am, masaya lang po ako. Nasabi na lamang ni Claire nang bigla niyang maramdaman na may humawak sa isang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Hindi na kami aalis, wife. Dito na lang kami ng anak natin. Wala nang maglalayo sa iyo sa amin. Napanatag si Claire dahil sa assurance na binigay ni Harold at napangiti na lamang. Matapos kumain ng hapunan, nauna nang umalis sa hapag sila Claire, Harold at ang anak nila. Habang paakyat, buhat-buhat ni Harold ang kanilang anak. Pwede bang linisan kita? Tanong niya sa anak niya. Bakit po kayo nagpapaalam? Balik na tanong nito sa kanya. Kasi baka hindi ka pa rin komportable sa akin at baka gusto mo yung daddy mo yung maglinis sa'yo. Ngumiti ang batang si Faith. It's fine with me po, mami. Parang maluluha naman si Claire dahil sa labis na siyang nararamdaman niya. Tinawag na siyang mami ng anak niya. Ang sarap din pala kapag tears of joy. Sa totoo lang ay natutuwa din ng batang si Faith dahil hindi naman pala ang mami Serena niya ang tunay niyang ina. Kasi sa totoo lang, takot na takot siya rito. Hindi niya nga lang magawang sabihin sa daddy niya ang totoo dahil akala niya si Serena talaga ang mami niya at ayaw niya rin na masira ang kanilang pamilya. Mami, galit po ba kayo sa akin? Kumunot ang noo ni Claire sa naging tanong ng anak niya. Anak, kahit kailan, hindi nagalit sa iyo si mami. Sagot niya sa bata. Kasi po naiwan po namin kayo. Kung galit man ako, hindi sa iyo, kundi sa lola mo na naglayo sa inyo ng daddy mo sa akin. Hinaplos ni Faith ang pisngi ng kanyang mami. Hinding-hindi na po namin kayo iiwan. Kasalukuyan niyang binibihisan ng bata. Nakakatuwa nga lamang na may mga nakahanda na siyang damit para sa pagbabalik ng mga ito. Si Harold na pinapanood ang mag-ina, hindi maiwasan ng mapangiti. This time, totoo na ang lahat. Pwede ko po ba kayong makatabi ni daddy, mami? Tanong ng bata. Oo naman anak, bakit naman hindi? Si Mami Serena po kasi ayaw niya. Gusto niya si daddy lang. Sagot ng bata. Nagsisimula ng mag-isip ng kung ano si Claire na kung paano tinrato ng Serena na iyon at Doña Leticia ang anak niya. Pero dapat masaya na muna. Kasama niya na ang mag-ama niya kaya dapat masaya lang muna. Gaya ng request ni Faith, tabi-tabi sila sa kama. Hindi ko ma-imagine kung anong lungkot at paghihirap ang naramdaman mo nang mawala kami sa iyo. Kung paano mo kinaya o pinilit ang sarili na kayanin. Napatingin si Claire sa asawa. Ang mahalaga ay nakaya ko't kasama ko na kayo ulit ng anak natin. Hinaplos ang pisngi niya. I'm so proud of you. Nasabi na lamang nito tahag ka na sana ang labi niya. Kaso lamang, gumalaw ang anak nila kaya ang binabala ka hindi na natuloy. Mahina na lamang din siyang natawa. Tabi-tabi nang natulog ang mag-anak. Kinabukasan, nagising na lamang si Claire na wala na siyang katabi. Nagsimula siyang kabahan, baka nawala na naman sa kanya ang mag-ama niya. Hanggang sa bigla na lamang pumasok ang mga ito na may dalang agahan para sa kanya o para sa kanila. Pero sa tingin niya, para sa kanila dahil masyadong madami. Nagluto kami para sa iyo. Masayang ani Harold. Wow, ang galing naman. Tumulong ka ba anak? Yes po. Napangiti na lamang si Claire. Ang galing talaga ng mag-ama ko. Nasabi na lamang ni Claire. Nang umagang iyon, sama-sama silang nagagahan. Habang sa mansyon ng mga Montero, galit na galit pa rin si Doña Leticia sa mga katulong. Dito niya ibinubunto ng kanyang galit. Ikaw, wala kang kwenta. Hindi mo man lang pinigilan ng senyorito. Galit nitong sabi kay Manang Fe na napayuko na lamang. Akmang babatuhin sana nito ang kawawang matandang katulong. Nang biglang may sumigaw. Leticia! Natigil ang ginang at naibaba ang hawak na kutsara. Ang asawa nito nakabababa lamang. Good morning po, Daddy. Binati ito ni Serena. Ngunit hindi naman pinansin ng Ginoo ang babae. Bagkus, tuluyang nilapitan ng asawa. Kung galit kayo, wag mong binubunton sa iba. Nagsasaya si Manang Pinang sa wakas. Nagagawa ng sawayin ng Ginoo ang asawa. Han, kasi nakakainis ang matandang yan na hinayaan ng umalis ang anak natin. Tugon ng ginang sa asawa. Si Serena nga ay parang gusto na lamang umalis dun dahil pakiramdam niya
ay may away mag-asawang magaganap. Baka nakakalimutan mo nga ako pa rin. Ako pa rin ang pinakabos sa pamamahay na to't hindi ikaw. Kung noong una na nahimik ako dahil sa akala ko'y ikaw ang tama sa lahat, ay hindi na ngayon. Napalunok si Leticia at natakot. At huwag na wag mo na ring papakialamanan pa ang buhay ng anak ko. Dahil maling-mali ako na hinayaan kitang gawin yon. Tsaka nito iniwan ng asawang si Leticia na kasama ang babaeng gustong-gusto nito para sa anak niya. Nang araw na iyon, kasama ni Claire ang anak sa kanilang silid. Sinusuklay niya ang mahaba nitong buhok na kay ganda naman talaga at alagang-alaga. Mami, may kukwento po ako pero wag po kayo magagalit. Napatigil si Claire sa ginagawang pagsusuklay sa anak at kaagad na binaling ang atensyon sa bata. Ano ba yun baby ko? Sabihin mo lang kay Mami. Si Mami Serena, galit po siya sa akin at si Lola. Pag wala po si Daddy, lagi po nila akong pinapagalitan. Mabilis na nagpintig ang tenga ni Claire sa narinig. Sinasaktan ka din ba nila? Alala niyang tanong sa anak, ngunit mabilis itong umiling nang bigla ding may maalala. Isang beses po, pinalo po ako ni Mami Serena. Napatayo si Claire pero nahawakan ng anak niya ang kanyang kamay. San po kayo pupunta? May kukunin lang ako kay Lola. Ang tinutukoy niyang Lola ay ang kanyang mami. Alam niyang pagsisinungaling iyon, ngunit hindi naman alam ng bata kahit na ang totoo. Gustong-gusto niya nang sugudin ng Doña Leticia na yun at si Serena. Matapos suklayin ng anak, bumaba na si Claire kasama si Faith. Napakaganda naman ng apo ko. Ani mami niya habang nakatingin sa apo na napangiti na lamang sa sinabi ng Lola. Mabilis namang nagpaalam ang Tito Lucio niya na may aasikasuhin, kaya lumapit na si Harold sa kanila na kanina ay kausap pa ang kanyang stepfather. Anong pinag-usapan ninyo ni Tito? Takang tanong niya. Kung anong pwede kong maging trabaho sa company niya. Kumunot ang noo ni Claire. Bakit? Hindi ba't may kumpanya naman kayo at ikaw ang namamahala dun? Sa tingin mo ba, pamamahalaan ko pa rin yun pagkatapos ng ginawa ng mami ko? Hindi nakasagot si Claire. Mabuti na lang talaga tumakbo na si Faith sa kanyang mami. Pero, wala nang pero love. Parang gusto ko na nga ring putulin ang koneksyon ko sa kanila. Dagdag pa ni Harold, kaya mas lalo lamang hindi makapaniwala si Claire sa pinagsasasabi ng asawa. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Dapat ay kunin mo pa rin ang para sa'yo. Kung may naman ako, kukunin ko na rin yun kay Daddy. May sasabihin pa sana si Claire, ngunit kaagad siyang hinagka ni Harold upang hindi na makatutol. Ngayon kasama kitang babalik ng mansyon para makausap si Dad. Kung yan ang gusto mo. Pinaglapat ni Harold ang kamay nilang mag-asawa tsaka nagpaalam sa mami ni Claire at sa anak nila. Babalik po kayo agad ha? Oo naman anak, saglit lang kami ng Daddy. Dahil sa narinig, napangiti na lamang ang bata at kumaway pa sa kanilang dalawa. Habang nasa biyahe, tila ba na-excite na lang si Claire na makaharap ang ina ni Harold, maging si Serena na wala ng pag-asa pang magpanggap na asawa ulit ng kanyang asawa. Sinama mo pa talaga ang babaeng yan? Galit nang sabi ng Donya sa anak niyang si Harold. Bakit hindi? Asawa ko naman siya at may karapatan din ako dito dahil anak niyo ko ni Dad. Ani Harold, kaya mas lalong nag-init ang ulo ng ginang. Susugudin na sana si Claire, ngunit mabilis na hinarang ni Harold ang sarili upang hindi masaktan ng ina ang kanyang asawa. Dahil sa sobrang galit niya rin dito, mahina niya itong naitulak. Wala ka ng galang sa akin dahil sa babaeng yan. Dinamay na naman ito si Claire. Paano ko kayo igagalang kung hindi nga kayo marunong gumalang ng iba? Sagot naman ni Harold. Ang mga katulong naman na nakikinig, napapalakpak na lamang. Nasaan si Dad? Wala pa ang daddy mo, kaya umalis na kayo ng babaeng yan bago pa anong magawa ko sa kanya. Utos ng Donya. Maya-maya pa ay bumaba na si Serena. Han! Kaagad nitong nilapitan si Harold, ngunit tulad ng nagawa nito sa ina kanina, naiyak na lamang din si Serena. You're not my wife at kasama ko ang asawa ko. Kahit kailan ka talagang babae ka. Nasabi na lamang nito sa babaeng kinaiinisan niya. Ngumiti lamang si Claire. Ako nga dapat ang magsabi niyan sa'yo eh. Kahit kailan ay desperada ka hanggang ngayon. Umalis si Claire sa pagkakatago sa likod ng asawa. Isang malakas na sampal ang ipinagkaloob niya sa mukha ni Serena.
Nagaganti sana, kaso nga lang muli niya itong sinampal. Para yan sa isang beses mong pagpalo sa anak ko at sa lahat ng iba pang ginawa niyo. Wika ni Claire, ngunit imbis na awatin ng asawa, parang gusto pa ni Harold na dagdagan ang ginawa ng asawa niya kay Serena na napapahawak na lamang sa pisngi nitong nasampal. Lumayas ka dito! Lumayas ka kasama ang asawa mo! Pagpapalayas nito kay Harold, ngunit hindi kumilos ang lalakit na natili lamang nakatayo. Sasampalin na sana ng ginang ang anak nang dumating ang kanyang asawa. Wag na wag mong sasaktan ng anak ko. Ani Mr. Montero na kadarating lamang. Anak mo, Daddy? Hindi ba't anak ninyo ni Mami si Harold? Takang tanong ni Serena na naguguluhan. Maski nga si Claire naguguluhan na rin noong mga oras na yun, maging ang asawa niya'y ganun din. Anak ko lang si Harold. Ang pinsan ni Leticia ang una kong asawa. Ang tunay niyang ina ngunit patay na. Napaawang na lamang ang mga labi nila bukod kay Doña Leticia na binigyan na agad na ng kakaibang tingin na mga maid na nanonood doon. Habang si Harold hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Dad, ano bang sinasabi mo? Yun na lamang ang nasabi ng binata. Ang Ginoo ay napayuko na lamang. Patawad anak, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Pero ang mahalaga, nasabi pa rin ito. Ngayon ay alam na niya kung bakit ang gusto ng mami niya ngayon ay ang ikakasaya lang nito at ang gusto nito dahil hindi naman pala siya nito tunay na anak. Buong akala ko hindi ko kayang magdesisyon para sa'yo, kaya ipinaubaya ko ito lahat kay Leticia. Nagbulag-bulagan ako't mas nag-focus sa ating kumpanya. Wika ng Ginoo sa malungkot na boses. Ngayon ko lamang napagtanto ang pagkakamali ko. Isa lang naman ang gusto ko. May diing sabi ni Harold, tsaka ibinaling ang tingin sa tita niya lang pala at hindi niya ina. Humingi siya ng tawad sa asawa ko. Mabilis na nag-react ang ginang. Hindi ako hihingi ng tawad sa babaeng yan. Galit nitong wika. Ayos lang kung yan ang gusto nyo, dahil hindi naman namin kayo pipilitin. Walang emosyong sabi ni Claire. Ang kapal ng mukha mong babae ka. Mas makapal ang mukha ninyo. Dahil hindi naman pala kayo tunay na ina pero kung mag-control kayo ng buhay ay napakagrabe. Sigaw ni Claire sa Donya. Bastos ka! Ani Leticia, tumigil ka. Ako na ang humihingi ng dispensa sa ginawa ng aking asawa, iha. Ani Mr. Montero. Hindi mo kailangang gawin yan, Han. Ang Donya na naman ang nagsalita, hindi sang-ayon sa kanyang asawa. Kailangan. Mamaya tayong dalawang mag-uusap. Salamat po, nasabi na lamang ni Claire. Thank you for telling me the truth, Dad, at hindi mo na tinago. I'm glad to know na hindi ko tunay na ina ang babaeng yan. Ang tinutukoy niya ay si Doña Leticia na tahimik na, ngunit masama pa rin ang tingin kay Claire na agad nang isinama ni Harold paalis. Masaya siya sa nalaman niya na hindi niya tunay na ina ang kinilala niyang ina, pero sa tingin niya hindi pa yun ang tamang oras para pag-usapan nila ng daddy niya ang lahat. Naiwan sa mansyon si Mr. Montero, Serena at Leticia. Ikaw, iha, hindi mo na kailangan pang magpanggap kaya makakaalis ka na. Bumalik ka na sa mami at daddy mo. Nakakatakot ang boses ng Ginoo kaya nagdulot iyon ng takot kay Serena. Ngunit nang madako ang tingin niya sa Donya, parang mas nakakatakot iyon pero mas pinili nitong sundin si Mr. Montero. Han, ano bang ginagawa mo? Mas gusto mong maging masaya ang anak natin sa babaeng yun kaysa tayo ang kasama niya? Tanong ni Leticia sa asawa. Masaya ba siya sa atin? Hindi naman, di ba? Kaya magiging masaya siya kasama ang tunay niyang asawa at ang babaeng mahal niya, kasama ang anak nila. Final na sabi ni Mr. Montero at nilagpasan ng asawa. Napapaisip na nga siya kung tama bang pinakasalan niya ito at kanyang minahal. Han! Pero hindi na ito pinansin pa ng Ginoo. Sa labis na galit na nararamdaman, pinagbabasag ni Leticia ang lahat ng kasangkapan na kanyang makikita. Nagkalat ang mga bubog na ang mga kawawang katulong ang maglilinis. Habang sa mansyon ng mga Lim ay nakabalik na ang mag-asawang Harold at Claire sa kanilang anak, ikinuwento niya sa kanyang ina kung ano ang nangyari at labis itong hindi makapaniwala sa nalaman. Kung ganun pala hindi man lang nakilala ng asawa mo at naranasan ng maalagaan ng tunay niyang ina. Biglang nalungkot si Claire, kawawa naman pala si Harold. Nang tignan niya ang asawa, nakikipaglaro lamang ito sa anak,
Matapos ang saglit na pakikipaglaro, bumalik na ang bata sa lola nito. Lumabas muna si Harold sa may garden. Sinundan naman niya ito. May sama ka ba ng loob sa daddy mo? Okay lang naman sa akin kung sinabi niya lang agad. Siguro ayaw niya lang na lumaki ka na parang may kulang sa'yo. Hindi sumagot ang kanyang asawa. I wonder kung hindi lang nawala agad ang aking ina. Siguro walang magiging hadlang sa atin dahil tiyak na mabait siya't hindi tulad ni Tita Leticia. Wala tayong magagawa kung ang babaeng yun ang minahal ng daddy mo. Sana lang ay isang araw, mabagot si daddy't ma-realize niyang maling babae yung minahal niya. Niyakap na lamang ni Claire ang asawa. Habang sa kabilang banda, may kausap si Mr. Montero sa telepono. Yes, just bring the papers in my mansion. Anito sa kausap na abogado. Napag-isip-isip ng Ginoo na tama na rin siguro ang ilang taon na pagre-reyna-reynahan ni Leticia na naging dahilan para mas lalo itong sumama. Kailangan na rin siguro nitong bumalik sa dating buhay. Umasa lang naman siyang noon na magiging isang perpekto silang pamilya. Kahit pa nawala ang asawa niya at ito naman ang pumalit. Ngunit iba ang nangyari. Siguro siya lang naman talaga ang minahal dahil sa pera niya at hindi ang anak niya. Kahit kailan, hindi nito mapapalitan ang kanyang asawang nawala. Maling-mali siya sa naging desisyon niya noon. Nalabis niya namang pinagsisisihan ngayon. No, Han. Hindi ko kayang mabuhay nang wala kayo. Pagmamakaawa ni Leticia. Nasa opisina siya ng asawa sa mansyon. Ipinakita na nito sa kanya ang annulment papers at gusto nitong pirmahan niya iyon para mapawalang bisa na ang kanilang kasal. Hindi ko na kaya pa, Leticia. Hindi na kita kinakaya. Ani Mr. Montero. Hihingi ako ng tawad kay Harold, kay Claire, sa apo natin. Basta patawarin mo lang ako at wag mo kong hiwalayan. Kulang na lang, maglumuhod na ito sa harapan ng asawa. Masyado na siyang nasanay sa marangyang buhay na hindi niya na kaya pang mawala iyon sa kanya. Kung hindi pa ako makikipaghiwalay sa'yo, hindi mo gagawin ang sinasabi mo kaya tama na. Pirmahan mo na ang papel na yan. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pera para kahit papaano makapagsimula ka. Ayoko hindi. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Mahal na mahal ko kayo. Kung mahal mo kami, hindi mo dapat ginawa kung anong ginawa mo. Alam ko may pagkakamali ako kaya gusto ko iyong itama. Minahal mo naman ako, di ba? Hindi sumagot ang Ginoo. Pirmahan mo na lang, Leticia, para matapos ng lahat ng to. Walang choice si Leticia kundi ang pirmahan na lamang ang annulment papers at tanggapin ang perang inaalok sa kanya. Tsaka ito may sama ng loob na umalis ng mansyon. Kaya labis-labis ang saya ng mga katulong dahil wala na ang masamang amo nila na mapang-alipin, lalo na si Manang Fe na matagal nang nagtiis dito. Masaya ako sa naging desisyon ninyo, sir. Wika ng matandang katulong kay Mr. Montero na wala mang naging sagot. Masaya siya na suportado ng iba ang naging desisyon niya. Naisipan ni Mr. Montero na puntahan ng anak na hindi niya na nakakasama at imbis na nakakasama niya sa kanyang mansyon ay nasa ibang bahay. I'm here for my son. Anya kay Lucio Lim na tumango lamang at siya'y pinapasok. May kanya-kanya kasi na ginagawa ang mga katulong kaya itong nagbukas. Hindi rin naman kasi maarte ang mga taga doon. Naabutan ng Ginoo na masayang kumakain ng anak niyang si Harold kasama ang asawa at anak nito. Lolo! Tuwang-tuwa ang batang si Faith nang siya ay makita. Kaya mabilis rin na nabaling ang tingin ng daddy nito sa kanya. Tito, ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Claire. Pwede ko bang makausap ang anak ko? Love! Pagtawag nito sa asawa. Mabilis namang tumayo si Harold at nilapitan ng ama nito. Anong ginagawa niyo dito? Malamig na tanong ni Harold sa ama na bigla na lamang napadalaw. Nakipaghiwalay na ako sa Tita Leticia mo. Hindi agad nito nabigyang tugon ang sinabi ng ama. Why did you do that? Hindi ba't mahal niyo siya? Hanggang ngayon hindi ko pa nga rin alam sa sarili ko kung mahal ko nga ba siya. Kaya ako siya pinakasalan o kailangan ko lang ng tatay yung ina mo dahil ayoko lumaki ka ng may kulang sa'yo. So you can still focus in your business, right? Hindi agad nakapagsalita ang Ginoo. I'm sorry, son. I'm so sorry, son. I'm just glad na alam mo na ang pagkakamali mo, Dad. Nasabi na lang nito sa ama na iiwan niya na sana sa may garden nang may sabihin pa ito. Gusto mo bang pakasalan ulit ang asawa mo? I can manage, Dad.
Napangiti na lamang ang Ginoo sa naging tugon ng anak niya. Kinagabihan, sama-sama silang nag-dinner. Nandoon din ang daddy ni Harold na masaya dahil nakikita niyang masaya ang nag-iisang anak kasama ang asawa at anak nito. Lingid sa kanilang kaalaman na si Leticia ay may pinaplanong masama. Hindi siya makakapayag na basta na lamang magiging masaya ang dating asawa, pati na rin ang anak nito. Sa sumunod na araw, papunta sana si Mr. Montero sa kanyang apo para ibigay ang regalo niya dito. Humiwalay na si Harold at Claire sa mag-asawang Lim. Pinayagan din naman ito ng kanyang mami, kaya maayos naman ang nangyari. Masaya na ang Ginoo na maganda na ang relasyon nito sa anak. Kaso habang papunta sa bahay ng anak, may humarang na isang motorsiklo at nabaril ang Ginoo. Nasa kumpanya si Harold dahil may pinapaasikaso ang daddy niya nang makatanggap ito ng tawag mula sa isang nurse. "Kayo po ba si Mr. Harold Montero?" "Ako nga, bakit?" Sunod niyang tanong rito. "Nasa hospital po ang daddy niyo. Nabaril po siya. Dito po sa St. John." Naibagsak nito ang kanyang cellphone dahil sa narinig. Kaagad na pumunta si Harold sa hospital kung saan dinala ang kanyang daddy. Nandoon na rin ang mga pulis na nag-iimbestiga. Ang daddy niya raw talaga ang puntirya ng gunman. Sabi ng gunman ay isang Leticia Orquesa ang nag-utos sa kanya. "Kilala niyo po ba siya?" "Dati siyang asawa ng daddy ko." Sagot niya habang napapakuyom ang kanyang kamao. "Huwag po kayo mag-alala, nahuli na po siya. Mabilis siyang inilaglag ng gunman." Pero hindi kontento si Harold ng ganun lang. Ngunit bago niya dalawin ng babaeng yun sa kulungan, kailangan niya masiguradong ayos na ang kanyang ama. Sakto naman na lumabas ang doktor. "Maayos na po ang lagay ng daddy niyo dahil natanggal na po yung bala sa katawan niya." "Thanks, Doc. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin." Ang tangi naging tugon ng doktor. Ipinaalam niya rin sa asawa ang nangyari. Awang-awa ito sa father-in-law nito at mas lalo lamang lumalim ang galit para kay Leticia. Hindi niya nga alam kung gagalangin niya pa rin ito dahil pinsan ito ng tunay niyang ina. Ngunit isa lang ang alam niya. At yun ay ang kailangan nitong pagbayaran ng lahat ng kasamaang ginawa nito. Nakalabas na ang daddy ni Harold mula sa hospital. Nagpapagaling na lamang ito sa bahay. Ngunit alam ni Claire, hindi titigil ang asawa niya hanggat hindi nasisigurado ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Iniwan na muna nila ang kanilang anak sa mami para sa pagdalaw nila sa tita Leticia nito. Maski nga siya hindi pa rin makapaniwala na tita lamang nito ang babae. Panatag naman sila pagdating kay Serena dahil umalis na ito ng bansa at mukhang hindi na babalik pa. "Anong ginagawa niyo dito?" "Ito na nga ang dinadalaw, ito pa ang galit. Gusto lang namin na makita ka kung gaano ka kamiserable. Tulad ng ginawa mo sa buhay namin noon." Siya na ang sumagot para kay Harold. "Kung alam ko lang noong kinuha ko yung anak mo noon ay tinapon ko na lang." Anito pero imbis na magalit, nagpasalamat siya dito. "Salamat dahil hindi mo ginawa. Pero ngayon pagbabayaran mo lahat. Mahirap na matigil ka pa rin sa labas dahil tiyak na hindi ka titigil sa kakagawa ng kasamaan." Balik na tugon niya. "Gusto ko lang sabihin sa iyo na sana maging masaya ka dito, tita. Salamat sa ilang taon na yun na naging ina ka sa akin at asawa ng daddy ko. Umalis na lang kayo. Hindi ko kayo kailangan." Pananaboy nito. "Hindi naman talaga kami magtatagal dito. Kaya paalam." Anyat kasabay na tumayo ang asawa. Ang mahalagay nakakulong na ito't hindi na makakapanggulo pa sa kanila. Dahil magaling naman ang tito hari niya, ay inayos na ang tungkol sa magiging kasal nila sa simbahan ng kanyang asawa. Natawa na nga lang siya noong kinuwento sa kanya ni Harold ang sinabi ng daddy nito na kung muling magpapakasal sila ay ito ang sasagot. Hindi kasi nito alam na hindi pa sila kinakasal ni Harold sa simbahan. Kaya sa araw ng kasal nila sa napiling simbahan, walang humpay ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Buong akala niya hindi na yun mangyayari pa. Ngunit nagawa pa rin tuparin ni Harold ang pangako nito sa kanya. Kahit pa medyo na late lang iyon, but at least natupad pa rin. "Mami, pwede po akong mag-wish?" Tanong ng anak niyang si Faith. 4th birthday na nito. Hindi man niya ito nakasama noong mga unang taon na birthday nito. Pero alam niyang sa mga susunod na taon, siya na ang kasama ng bata at si Harold. Wala nang peking ina. "Bakit ka nagpapaalam, anak?" "Kasi po, Mami, kayo lang po ni Daddy ang tutupad ng wish ko." Nagkatinginan sila ni Harold habang ang tito Lucio niya, mami niya at ang daddy ni Harold, mahinang natawa.
Mukhang ang mga ito nagturo sa bata. Bakit? Ano bang wish mo, anak? Gusto ko na pong magkaroon ng kapatid. Nailing na lang siya samantalang si Harold, ikinangiti nito ang sinabi ng anak nila. Gagawan ka namin ng mami mo. Sa labis na saya dahil sa tugon na natanggap, napatalo na lamang ang bata. Matapos iyon, sama-sama na silang kumain. Until that day, she never thought na buo na. Buo na ang pamilya niyang noon ay nawasak. Ang asawa niya at anak na nawalay sa kanya nagbalik na. At masusundan na ang anak nila dahil hindi nagtagal, nabuntis ulit siya. Wala na siyang mahihiling pa dahil kalabisan na yun. Kung hihiling pa siya gayong ang hiniling niya na ilang taon din ay natupad na. Kasama niya na ang anak at asawa. Isa na silang masayang pamilya na magkakaroon pa ng bagong miyembro at wala na ring sino mang kontrabida na sisira sa kanila.